Welcome to my channel. Good morning sa inyong lahat. Andito ako ngayon sa aking taniman. Ayan na ang update ng aking dragon fruit. Nagpakita na yung kanilang mga bulaklak. Lumabas na kagabi, nakasarado pa yan. Pero yung petals niya ay nasisilip na. Ngayon talaga ayan na oh. Nakaka-amaze. Nakaka-amaze ka dragon fruit. Ikaw na naman ang paborito ng aking mata. Magdadagdag ako ng tanim na dragon fruit. Kung isipin, hindi naman kalakihan yung kanilang mga stems. Pero tingnan mo, ang laki-laki ng kanilang bulaklak. Nakakatuwang pagmasdan. Pero hindi ko naman talaga sila pinabayaan. Kaya yan ang resulta ng kanilang bulaklak. Ayan guys. Ayan. Salamat sa Diyos at nabuo na yung pangalawang batch na lumabas yung flower buds. May naunang lumabas dito, dalawa. Dito siya lumabas. Oh. Dito siya lumabas. Is eto. Tapos dito. Tapos nalaglag siya. Kumbaga, na-abort siya. After 2 weeks, pinabayaan ko lang siya, pero bago nagtag-ulan ng paulit-ulit, talagang minomonitor ko na siya kasi nanonood naman ako sa YouTube, sa mga expert na nagtatanim ng dragon fruit, kung ano mga possible na kailangan gawin. Ginawa ko din. Then, after 1 week, sunod-sunod yung ulan, hindi na ako umakyat dito. Kasi medyo pag ganyan, madulas dyan. Dyan, madulas. Kasi yung mga lumot, nadidevelop yung lumot. Bigla akong nalang nakita, may mga buds na lumabas dito. Dyan. Then dito. Pero dito dalawa. Dalawa dito. Yung isa, ayan, yung dito yung may brown. Na-abort siya, nalaglag. Isa lang yung na-develop. Siguro kasi nag-aagawan sila ng nutrients kasi kumbaga nagkatalikodan lang sila, diba? Sa likod nito. As eto, likod din niya. Siguro yung nutrients is talaga hindi kakayanin. Unless siguro nakababa-baba dito. Ayun, nalaglag siya. Kaya isa lang yung nabuo. Pero kahit ganun pa man, nagpapasalamat ako kasi yan ang ebidensya na nagkaroon na ako ng successful na bulaklak ng dragon fruit. And tuloy-tuloy na yan, mabubuo na yan na bunga. Dragon fruit, lagi niya akong lalabasan ng bulaklak pag oras na fruiting season nila. Ayan guys. Nakaka-amaze, no? Ayan ang nakakatuwa sa pagtatanim. Kasi pag may itinanim ka, meron kang aanihin. Ayan, may pumasok. Actually, ano siya, bubuyog siya. Yung bee, yung nag-aano ng honeybee, yan yung pumasok dyan, no? Naghahanap siya ng mga nectar. Yung matamis na gagawin honey. Ayan, oh. Ayan siya, guys. Bee siya, bee. Bubuyog mismo yung nangangagat. Ay, ayun, kinuha niya yung isang yung isang bulaklak na yung pag binabrush siya para i-pollinate. Kinuha niya, nasa nasa paa niya na. Ayan, oh, ang galing. Tapos, dadali niya yun dun sa bahay nila para makapag-produce ng sweet para maging honey. Ayan. Nice move. Ayan, ang galing. Magtatawag na yan sa barangay nila. Yayayain na dito. Di naman nila yan mauubos. Ayan. Ayan o, meron siyang nabitbit na isa. Nandun sa paa niya. Ayan o. May color yellow na sa paa niya. O, ilan na ang nabitbit niya. Ang galing. Ang galing. O, ayan. Ayan, nakakuha na siya. Alis na. Babalik na lang yun. Ang dinala niya, ang kinuha niya, etong dilaw. Ayan mga dilaw-dilaw na yan na maliliit. Nakuha siya niyan. Una, may nakuha siyang isa tapos 3 na yata yun. Nandun sa paa niya, nakahold na sa paa niya.
Ayan. My God, salamat sa Diyos talaga. Binigyan ako ng pagkakataon na magkaroon na ako ng bulaklak na dragon fruit. Eto yung binabrush. Yung nahuhulog siya, ayan oh. Yung mga powder na yan, tapos kinukuha yan, binabrush ng parang brush ng sipilyo. Tapos, nilalagay nila sa plastic, tapos ipinopollinate nila sa iba. Pero same variety lang naman to, kaya hahayaan ko na. Hindi ko kailangan i-pollinate sila sa kapareho nilang bulaklak na sa isang puno. Parang self-pollination ang mangyayari. Tama ba ako? Sa mga expert, pagpasensyaan nyo na guys, kasi bago lang ako sa dragon fruit. First time ko pala nga makapagpabulaklak. Ayan siya. Nakakatuwa ka talaga. Nakakatuwa ka. Ayan o, yun yung powder na nalalaglag sa baba. Ayan o, kitang-kita. Ayan, color cream. Binabrush siya, kinukuha siya, tapos ibabrush siya dyan, dito. Ayan, dito, dyan. Ayan, yellow na yan na may mga tusok-tusok. Dyan nila binabrush. Kalimitan, ginagawa yan na nakikita ko sa mga videos, ginagawa na lang kinukuha ay gabi. Tapos gabi din nila ina-apply. Pwede namang gawin ko yon. Pwede rin i-try, pero magiging successful to. Magiging successful yan. Ayan na ang aking dragon fruit. Excited na ako. Then, aalamin naman natin sa mga videos kung ilang days after na lumabas yung bulaklak para makapag-harvest. Masyadong excited, no? Pero, nakita ko na sa mga videos, kagabi, nanood ako kung anong itsura ng mga possible na pwede na siyang i-harvest. Then, ang kaibahan pala ng dragon fruit, the more na hindi mo pa siya pinipitas, the more na sumasarap yung lasa. Hindi daw kagaya ng saging na the more na humihinog na siya sa puno, ay hindi na siya sumasarap. Kailangan i-harvest mo na kasi hinog na siya. Eto, the more na nakaka-attach pa sa puno niya, lalo siyang tumatamis. Yan ang ganap sa aking gardening ngayon. Organic gardening tayo. Ni minsan ay hindi nakatikim ang aking mga tanim ng synthetic fertilizer. Yan ang hindi ko ina-apply, hindi ko ina-adapt sa aking pagtatanim. Sige guys, maraming salamat sa inyong panunood. Thank you for watching. Paki-likes po ng aking channel, paki-subscribe, comments po and share. Thank you for watching. Bye!